At na-miss ko po kayo nung nakaraang linggo. Hindi ko lang po alam kung na-miss nyo ako. Dahil nag-retreat po kaming mga pastor sa Pangasinan at very meaningful po ang aming naging retreat. Napakaganda po, no, ng aming naging retreat. Bagamat may kasama na ring outing yon, ano? May kasama ng swimming sa beach at ilang games. Mga 35 pastors kami doon from FCC, lahat po yon. So ganun na po kadami yung ating mga pastors sa FCC. At nais po nating naiwan ko yata yung mga listahan ng mga nasa viewers natin. Yan. Salamat. Sa Ayan. Nais ko rin pong muli batiin yung mga kasama natin sa online. Okay? Na palagi pong sumusubaybay at sinasamahan tayo sa ating pananambahan at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Kasama na po natin dyan. Lagi natin kasama si Ate Vicky Lacerna na nasa California, si Kuya Bien na nasa Laguna, si Ate Sinta na nasa New York, at siyempre si Ate Annabel na nasa Laguna din, no? Si Ate Alice Lacerna na nasa Cavite, at ganun din naman si Tita Ching sa San Mateo, right? Uy, si Papa Rupi, kasama natin ngayon dyan. Yeah. Hi pa. Yan, sa stage din. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa ating kinig ng mga salita. Okay? Handa na po natin lahat ngayon ang ating mga sarili. Okay? Nakahanda na po ba tayo sa pakikinig naman ngayon? Okay? So mapapansin nyo po, lagi pong may bahagi yung ating pong pananambahan. Pero lahat po ito ay kasama sa pagsamba sa ating Panginoon. Yung unang pong bahagi ay yung pong ating pagpupuri, pag-aawitan, at pagkatapos po yung pong ating pagkakaloob at ang pakikipag-ugnayan sa bawat membro ng ating pamilya, ng ating iglesia, at pagkatapos po ngayon ay yung pananambahan sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, muli po nating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito pong salita ng Diyos sa ngayon parang parang common na narinig na po natin ito. Pero napakaganda na paminsan-minsan ma-remind tayo ng salita ng Diyos patungkol sa pag-aaralan natin ngayong umaga. At ang mga talata po ay atin pong mababasa sa Luke 17 verses 11 to 19. Okay? So iisa-isahin po natin ang bawat talata at kabanata sa Biblia habang ang ating Panginoon ay nasa earthly ministry pa niya, hanggang sa marating po natin yung kanyang passion, crucifixion, resurrection, and ascension. Kaya iisa-isahin po natin itong harmony of the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Nung nakaraang linggo, nasa John tayo, at ngayon po, babalik po tayo kay Luke, kasi ito po yung chronological order, chronological event ng pagkakasunod-sunod ng nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Kaya po, hilingan ko po ang lahat, minsan pa, na tumayo at babasahin po natin itong Luke 17 verses 11 to 19. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. And as he was walking into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice.
He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. And Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na binibigyan mo po kami ng kalakasan na sa kabila po ng aming mga kahinaan, kasakitan, kabisihan, o kapaguran ng nakaraang linggo, ay inakay mo pa rin kami dito upang ikaw ay sambahin, upang makapakinig ng iyong mga salita, upang mapaglingkuran ka. Salamat po, O Diyos, dahil alam po namin lahat ng ito ay galing sa iyo. Kaya naman, Panginoon, nandito kami muli upang mapapakinggan ang iyong mga salita. Ang mga salita mo na magsisilbing gabay po sa amin kung paano po kami mamumuhay habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Kaya, Panginoon, tulutan mo ang iyong banal na Espiritu na siyang tunay na manguna sa bawat isa sa amin sa pakikinig po namin ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po akong instrumento, pero ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng inihanda po, Panginoon, ay mababaliwala kung wala ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Kaya kinikilala po namin ang tunay na magtuturo sa amin ay ang banal na Espiritu mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, at higit sa lahat, sa mga salita mo na siyang magbibigay sa amin ng patnubay kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito. Kung ano po ang halimbawa na dapat naming gawin. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maaari na po tayo makaupo. Yung pong ating mga Sunday Schoolers ay welcome na po sila sa ating kids room para sa kanilang ministry. Yan, children's ministry. Okay. Pangungunahan sila sa pagtuturo ni Pastor Jason. Okay. Salamat sa Panginoon at ang mga kabataan nating ito ay unti-unti na natututo sa salita ng Diyos kahit sila'y mga bata pa. Okay? Napapansin niyo po ba na kung ano yung naging tema ng ating binasang passage kanina? Meron po bang nakapansin kung ano yung pinaka-tema doon? Pasasalamat. Right. Patungkol sa pasasalamat, no? Naalala ko, nung araw nung wala pa pong pre-pandemic pa at yung ating abangan ng tricycle doon pa sa may tapat ng opisina ng Asialand. Okay? So, nakakotse po ako, kasama ko yung dalawang kong anak dahil sila ay galing din sa school, sinundo ko, so pauwi na kami. Tapos doon po sa tapat na yon na may waiting shed doon, di ba? Meron akong isang nakitang kabataan ng Ciudad Real. Walang tricycle. Usually, pagka walang tricycle, nagyayaya na ako ng ibang mga taga Ciudad Real. Halika na, sabay ka na. So, sumabay naman yung kabataan. Okay? Tapos, inihatid ko pa sa tapat ng bahay nila. Tapos, nung bumaba, sinara naman yung pinto. Okay naman, sinara naman yung pinto. Tapos sabi ko sa mga anak ko, yan anak, ang wag niyong gagayahin. Yung hindi kayo magpapasalamat. Hindi naman natin inaasahan at hindi dapat natin tinatanggap yung pasasalamat or umaasa doon. Pero yung patungkol sa kung tayo ang dapat magpasalamat, yun. On our end, okay, hindi naman natin dapat asahan na pasalamatan tayo. Pero kung tayo ang ginawa ng mabuti,
marapat lamang na tayo magpasalamat. Tama ba? Okay? So again, kasi naging isang issue na nung minsang nagturo ako, bago-bago pa tayo nung, bago-bago pa yung church natin nung. Nagturo din ako na tayo ay dapat hindi umaasa ng pasasalamat sa mga tao. Right? Ito naman yun, dapat, di ba? May ginawa ka mabuti, huwag mong asahan na pasalamatan ka. Pero kung ikaw naman ang ginawa ng mabuti, dapat magpasalamat ka. Tama? Okay? Meron yatang nakarinig nung ganong sermon ko na hindi tayo dapat umaasa sa mga pasasalamat. Abay, merong ibang mga kabataan, kahit ginagawan mo ng mabuti, hindi marunong magpasalamat. Kasi sabi siguro nila, hindi ka naman dapat umasa ng pasasalamat, di ba? Bakit ngayon inaantay mo sa akin ng pasasalamat? Abay, teka, sandali, parang na-misinterpret yata yung aking mensahe. No? Na yes, hindi dapat tayo umasa sa pasasalamat. Katulad nung napag-aralan natin 2 weeks ago, naalala niyo po ba yon? Yung isang servant na galing sa bukid, di ba? Yung isang parable ni Jesus, na pagkatapos ay pagdating niya ng bahay, sasabihin ba sa kanya ng amo niya na, maupo ka dito, pagrihan ng pagkain. Hindi, di ba? Ang sabi nung kwento ni Jesus, pagdating ng servant na yon, sasabihin ng amo, ipaghanda mo ako ng pagkain, habang ako'y kumakain, saka mo ako paglingkuran pa. Tapos, palagay nyo ba yung amo magpapasalamat? Hindi, di ba? Pero, okay, doon sa servant. Pero, ang dapat sabihin ng servant daw, ginampanan ko lang ang aking tungkulin bilang isang lingkod. Yeah? So tayo ganun din naman dapat, di ba? Kaya nga medyo untog-untog itong mga kwentong narinig natin, Tayo, bilang lingkod ng ating Panginoon, dapat talaga maglingkod tayo na hindi tayo umaasa ng pasasalamat. Pero sandali, teka, baka naman, kung tayo naman ang napaglingkuran, tayo nakatanggap ng paglilingkod, hindi naman din tayo marunong magpasalamat doon sa taong naglingkod sa atin. Okay? Kaya nakikita ko po na dito umiikot ngayon yung mensahe ng ating Panginoon. At hopefully, dito naman po sa atin, sa servants of Christ, isa sa mga bagay na itinuturo natin sa mga anak natin mula pa sa pagkabata nila. Okay? Usually, tatlong salita yung lagi ko narinig na pagka tinuturo natin sa mga anak natin. Yung salitang, please, yan, di ba? Please, di ba? Mami, pahingi nga ng say please. Please. Yan, di ba? Tinuturo natin yun, pangalawa, tinuturo din natin yung salitang sorry. Say sorry. Nasaktan mo siya, say sorry. Kahit nahirap-hirap tayo, Sorry. Pero nagsusorry pa rin, Pero tinuturo kasi natin yon. At ang pangatlo na tinuturo natin sa mga anak natin is, magpa-thank you ka, ha? Magpasalamat ka. So, pangatlo yun, nalalaman ko na itinuturo sa mga bata dapat. Kaya lang, mukhang meron yatang ilang mga tao ang hindi yata natuto ng ganitong uri ng pasasalamat o yung tinatawag kong grateful attitude. Kaya nga po ang magiging mensahe natin sa umagang ito is how to have a grateful attitude. Paano tayo magkakaroon ng isang pag-uugali na laging may kaakibat na pasasalamat? Meron pong ilan, Halimbawa, sa Facebook na lang Okay? Pagka halimbawa merong bumati sa'yo, ang ginagawa na lang natin, thumbs up. Di ba pwedeng, thank you po. Bakit kailangan thumbs up? Di ba ang thumbs up ay thank you ba? Ang ibig ba sabihin ng thumbs up, thank you? Ibig sabihin nito, okay. So, happy birthday. Okay. Ganun ba yon? Di ba? Bakit hindi natin sabihin, thank you sa pagbati. Ayan. Di ba? So, yung parang, ewan ko, pero baka ito nagiging kultura na. Okay? Pero again, bakit hindi natin sanayin ang ating mga sarili kung paano tayo magkakaroon ng isang grateful attitude? Siguro mula po sa mga nabasa natin kaninang passage na ating pag-aaralan ngayon,
medyo matututo tayo kung paano ba. Paano ba tayo magkakaroon ng isang grateful attitude? Okay? Isang pag-uugali na malaging may kaakibat na pasasalamat. Okay? So babasahin po natin muli yung mga talata na binasa natin. Hindi po tayo lalayo doon sa talatang binasa natin. Okay? Now, Jesus on His way to Jerusalem, so after nung na-encounter niya, no, nung nakaraang linggo, no, na kay Lazarus, kay Martha, at kay Mary, pagkatapos na i-share sa atin ni Pastor Jello na merong mga oppositions pa rin, ano, sa kabila ng mga himala na ginagawa ni Jesus. Now, on His way to Jerusalem, papunta na kasi siya ng Jerusalem Nagkataon na dumaan siya sa border ng Samaria at Galilee. At alam naman natin yung mga Samaritans, di ba? Yung mga Samaria. Na sila ay half-breed. No? Hindi sila pure Jews. Half-breed sila May pagka-Hudyo sila at may pagka-Hintil dahil nga sa kanilang na pagkakalahi sa kanila. So, nandito siya ngayon sa border ng Samaria and Galilee. Okay? At papunta na siya doon. Now, as he was going into the village, so papasok siya ng village, 10 men who had leprosy met him. Pag sinabi po nating leprosy, ito po isang uri ng sakit nung panahon nila. No? Sa biblical times, terrible thing ito. Okay? Nung alam niyo po, nung bagong lipat tayo sa Ciudad Real, alam niyo po ba diyan sa Tala? Siguro narinig niyo naman yan, no? Mga sinauna kami. Yung mga sinauna. Yung mga bata-bata pa kayo, hindi nila inabutan yun. No? Sa Tala. Kasi nag-GG pa ako noon, bagong lipat dito. No? Wala pa po kami kotse noon. No? Sa Tala, sa jeep, may makakasakay ka na puto lang isang daliri, puto lang noo, medyo may tapyas yung noo, tenga. Di ba, no? Tapos makikita mo talaga, yung kasakay mong yun, makikita mo yung mga katabi, talagang medyo may distansya, may konting iwas Okay? Siguro natatakot sila na mahawa sila. At ito po yung sakit ng leprosy na sinasabi. Kaya nga noong araw, ang tawag dyan ay Tala Leprosarium. Ngayon hospital na ngayon yan. No? Hindi lang mga leprosy ang dinadala dyan. Kahit na, nung nag-COVID, di ba? Puro COVID ang dinadala dyan. Mga nakakahawang sakit. No? Pero yung pong tinatawag nating biblical leprosy, kung meron pang tinatawag na biblical leprosy, no? Nung panahon ng nasa Bible, ano yung leprosy na to? Once na merong nakakuha ng sakit na yon, ang sabi po ng mga commentaries, incurable. Hindi magagamot. Okay? Kaya nga, banned sila sa society. Pinagbabawal sila kasi ito po ay infectious disease talaga. Nakakahawa. Siguro sa panahon natin ngayon, hindi na gano'n. Dumating ang panahon, yung COVID, na nakakahawa nung una, bandang huli, hindi na rin nakakahawa. Nakakahawa pero minor na lang yung effect dahil nga sa parang bumaba na yung yung effectiveness nito. Pero noong araw, ang mga merong leprosy o mga tinatawag na lepers, itong 10 na tao, na lalaki na may leprosy, okay? Ang ginagawa pala sa kanila noong araw, sa Leviticus 13, verse 45 to 46, pinupunit nila ang kanilang mga damit para malaman ng tao na sila ay may leprosy. Tapos yung buhok nila ay messy, tapos kukuberan nila yung lower part ng kanilang muka. Okay? At sisigaw sila, unclean, unclean. So ibig sabihin, pagka ang isang tao sumisigaw ng ganito, huwag mo siyang lalapitan. Huwag kang makikipag-ugnayan sa kanya. Kasi baka mahawa ka. Okay? Kaya ang required sa kanila noong araw ay tumira outside of the village. Kaya nga dito, as he was going into a village, papasok pa lang ng village, sinalubog siya nitong 10 lepers. Okay? Dahil nga, kumbaga sa
wala daw ang favor ng Diyos sa mga taong may sakit ng leprosy. Kailangan 6 feet away ang layo mo sa mga tao pagka ikaw ay makakasalubong. Naalala ko nung kausuhan ng COVID at nandun po ako sa LTO dahil kailangan ko magparehistro ng sakyan. Di lahat po kami nakapila, pero siyempre may distansya, di ba? May distance di ba, nung araw, social distancing. Tapos may dumaan lang. Biglang umatching, makita mo lahat kami, tagbuhan. Takot kami lahat no? Lahat kami, wala talaga Kaya balik sa pila, teka, ako nauna sa'yo. Hindi, ako nauna sa'yo. Nag-away na yung mga nandun sa pila. Ano ba naman, may dumaan na umatching no? Nagtakbuhan lahat no? Parang takot na takot tayo na mahawa. Ganon din ng mga panahon siguro nila. Gamat hindi na kailangang umatching pa. No? Makita lang sila na punit ang damit, magulo buhok, may takip ang bibig, pababa. Pagkatapos sumisigaw ng, unclean, unclean. Hindi ako malinis. Kaya ibig sabihin nun, lumayo kayo sa akin. So yun po ang kanilang palatandaan ng mga panahon na yon. At para sa kanila, sa mga rabbi o sa teacher of the law, no, sa mga spiritual leaders nila, ang pagkakaroon ng leprosy ay kung para siya ay gumaling, ay para kang nagbuhay ng isang patay. Parang nagbuhay ka ng isang patay. Kaya nga, kung titingnan natin, may karugtong yung kwento ng mga nakaraan, di ba binuhay ni Jesus? Si Lazarus, nung nakaraan, 2 weeks ago. Yun ang ating napag-aralan, ano? Eto, pagkatapos ito naman ngayon, ang na-encounter ni Jesus, mga lepers. At sa kanila, sa mga Hudyo, para kang bubuhay ng isang patay pagka ikaw ay nakapagpagaling ng isang leper. Kaya minsan pa, dito sa kwento, mapapatunayan natin yung kilos ng Diyos. Yung kilos ng Panginoon. Kung sino talaga si Jesus, na siya ay totoong Diyos, dahil siya lamang ang may kapangyarihan na bumuhay ng patay at magpagaling ng isang leper. Kaya makikita po natin yung pong kwentong ito na ang mga lepers na to ay talagang umiiwas sa mga tao. Kaya bukod po doon sa sabihin natin physically, may sakit na sila, meron din silang problema socially. Hindi sila pwedeng makahalubilo sa mga asawa nila, sa mga anak nila, sa mga mahal nila sa buhay. Parang nung nangyaring COVID, hindi pa pwedeng nasa ospital, di ba? Nung na-ospital nga si Portia noon ako na nagbabantay, hindi pwedeng lumabas para makihalubilo at kumuha ng bumili ng mga Hindi, kailangan doon ka lang din sa ospital. So, ganun po nangyayari sa kanila. Kaya nga, bukod sa physical ailment na nila, yung social relationship nila affected. Hindi ka pwedeng makihalubilo. Kaya, imagine niyo kasabay din doon, syempre, yung emotional. Emotional aspect, no? Na hindi mo na, may sakit ka na, wala pang nag-aalaga sa'yo kasi hindi ka pwedeng damayan ng iyong mga mahal sa buhay. So, ano yung makararamdaman mo nun? Kaya, napakahirap po ng sitwasyon nila noong araw na merong mga sakit na ganito. Kailangan i-isolate nila ang sarili nila. Nasa labas lang sila ng village. Hindi sila pwede pumasok dahil kung hindi, baka may mahawa pa silang iba. Now, sumunod na talata, sabi po doon, and Jesus stood at the distance, they stood at the distance, so may distansya, called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Alam niyo po, kilala nila si Jesus. Kasi naisigaw nila yung pangalang Jesus Siguro lahat ng dadaan naman doon, hinihingan nila ng tulong. Pero ito kilala nila si Jesus dahil naisigaw nila yung pangalang Jesus. Master, have pity on us. Alam niyo po, lahat naman tayo siguro, may kanya-kanya tayong sabihin natin kahinaan
weaknesses. May tinatawag, sabihin na lang natin, tinatawag na spiritual leprosy. Kung meron nga bang ganun, ano? Na tayo, kuminsan, hindi tayo masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Or emotionally may problema tayo. Or perhaps physically may ailment tayo. Pero usually, ang prayer natin is, Lord, pagalingin mo ko sa sakit ko. Okay? Lord, may problema ako sa pera. Pwede ba, Lord? Yan. Payamanin mo ko. Wag naman yung patamaan mo ko sa loto, ano? Payamanin lang, no? Bigyan mo ako ng magandang trabaho. Yun, mga ganong tipo ba, no? Pero alam nyo, no? Isang napansin ko lang dito, ang sinigaw nila, hindi, Lord, Jesus, Master, pagalingin mo kami. Hindi eh. Kundi, have pity on us, Lord. Ano ba yung ibig sabihin ng pity? Kahabagan mo kami, Panginoon. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. In order for us to really appreciate having a grateful attitude, first, we must remember that we have to request. Okay? Let us request for mercy on God. Kasi kung minsan, yung hinihingi natin, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pagka nagkaroon tayo ng trabaho, kung minsan ang ating, instead na maging grateful tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng trabaho, iniisip natin, sinasabi natin sa ating mga sarili, ginalingan ko naman kasi kaya nagkaroon ako ng trabaho. Pero kung halimbawa kahabagan ng Diyos ang hihiling natin, Lord, maawa ka sa akin. Wala po akong trabaho ngayon, pero Lord, sa iyo ako umaasa, ano man ang kalooban mo, maawa ka po sa akin. Kahabagan mo po ako, Panginoon. They knew that Jesus is compassionate. Punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng pag-ibig. Kaya ang kanilang hinihingi, Panginoon, mahabag ka po sa amin. Maawa ka sa amin. Alam nyo, kuminsan, di ba, sa Catholic, di ba, dati naman, nasa Catholic tayo, di ba? Di ba, meron silang kasama sa litany nila yun ng misa. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Di ba? Okay? So, yes, bakit nga naman hindi natin gawin? Kung meron man tayong kahilingan, bakit hindi ang una nating itawag sa Panginoon, kahabagan mo kami. Maawa ka sa amin. Alam niyo, naalala ko nung confession po ito. Nung si Portia ay nasa ICU, yung unang gabi, nung siya ay anong tawag doon? Seizure. Okay? Nung nag-seizure siya, at dinala siya doon sa ICU na, at nandun na ako sa labas, nag-iisa lang ako. Okay? Umiiyak, pagkatapos ay nakipag-family conference ako sa mga anak ko, tapos nanghingi ako sa kanila ng mga prayers, tulungan tayo, bawat sa amin mag-pray para kay Mami. Alam niyo po, naging prayer ko noon, Lord, maawa po kayo kay Portia. Hindi, Lord, pagalingin mo. Kasi yung nurse, yung nurse, tinanong ko sabi ko, usually, gaano ba katagal yung mga ganyang nasa ICU? Naku, pinakamaikli po namin nakita dito, 3 weeks. Tumatagal po ng months yung mga ganyang cases. Kaya alam niyo po, naging prayer ko noon, nung nag-iisa na ako, Lord, maawa po kayo kay Portia. Maawa po kayo sa amin. Okay? Yun ang naging prayer ko, hindi yung paggalingin siya no? Kahabagan mo kami, Lord. Maawa ka. Ganun no? At nung pumasok si Portia ng mga bandang, anong oras ba yun? 6:00 ba yun? Ang gabi yata. Okay? Isang araw lang, kinabukasan. Okay? After 24 hours lang, 8:00 kinagabihan ng kinabukasan ng gabi. Natutulog na ako, ginising ako ng doktor at ang sabi sa akin, nakaka-recognize na po si Mrs. May awareness na po siya.
Sabi ko, salamat Panginoon, salamat Lord. Pwede ko po siyang makita. Oo, pwede. Yan. Sinamahan ako, bagamat bawal nang pumasok sa ICU ron. Tapos sabi ko, Mami, nakikilala mo ba ako? Tapos sabi niya, oo, sino ako? Si Victor. Binuo? Victor? Hindi man lang si Daddy, hindi man lang Daddy, hindi. O si Vic, hindi, binuo eh. Victor, buti na lang, hindi niya alam ang buong pangalan ko yata eh. Baka buuin pa niya. Oo, si Rizaldo Victor Guerrao Bituon Jr. Binuo talaga eh, no? Pero hindi, no? Ang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon at sinabi ko doon sa doktora, ang laki po ng pasasalamat ko sa Diyos kasi nagkaroon ho siya agad ng awareness. Alam niyo po ba, Dok, umiiyak na ako noon. Anniversary namin ngayong araw na to. Anniversary namin yung June 2 nung siya'y pinagaling ng Panginoon. Kahabagan. Lord, have mercy on us. Have pity on us. Kung meron man tayong kahilingan sa Panginoon, maganda siguro para makita natin yung ating gratitude, grateful attitude. Hingi tayo ng kahabagan niya. Lord, have mercy on us. Maawa ka po sa akin, Panginoon. Maawa po kayo, Panginoon. Kasi kung minsan ang hinihingi natin, specific, yes, specific. But our God is all-knowing. Alam niya naman kung ano yung ano. Pero kung anong kailangan natin. Pero yung kailangan natin is more on yung pinaka gusto lang natin, ano? Pero yung mercy is more on an emotion na, Lord, mahawa ka sa akin. At nakikita ng Diyos yung ating nararamdaman. Dumaan din siya no? Sa ganitong sitwasyon, nung siya ay nandito pa sa earthly ministry niya. At alam niya kung gaano kahirap ang nararamdaman ng isang tao pagka meron tayong problema o kung tayo ay sumusuong sa isang mabigat na sitwasyon. Nararamdaman din ng ating Diyos yun. Kaya wag po tayo mahiya o matakot na magsabi, Panginoon, maawa ka naman sa akin. Kahabagan mo po ako. Sa sandaling tayo ay makaranas ng ganito, the more na lalo nating ma-appreciate yung pasasalamat. Okay? And second, kung makikita po natin, when he saw them, nung nakita niya na sumisigaw, Lord, have mercy on us. Okay? Jesus, Master, have pity on us. Alam niyo sinabi niya, go, show yourselves to the priest. Bakit go, show yourselves to the priest? Ano significance ng mga priest? Or, okay, sa Tagalog version, saserdote. Jewish priest ang tinutukoy dito. Dahil nga po doon sa Leviticus, chapter 13 at saka 14, ang sino mang may infectious disease na katulad ng mga na dinescribe ko kanina, no? Yung nagpupunit ng damit, na messy ang buhok, nakatakip ang bibig, pababa, makatapos sisigaw sila ng unclean, pag sila ay nakaramdam ng unti-unting paggaling, kailangan magpunta sila sa mga saserdote. Yung mga saserdote kasi, ang siyang magde-declare kung tunay na nga silang magaling o hindi. Okay? Na baka yung skin disease nila, isang uri ng skin disease yung leprosy, namumuti yung mga balat nila. Yung skin disease nila ay baka mamaya hindi pala leprosy. Okay? So parang yung mga pare, sila yung mga health inspectors sa panahon natin ngayon. No? Sila yung magde-determine kung okay na yan. Okay? So sila magsasabi nun. Kaya nga yung sinasabi ni Jesus na go, show yourselves to the priest, ito po isang palatandaan na, baka pa-inspect daw tayo kung may sakit pa tayo. Pa-inspect daw tayo sa mga pare kung tayo ay may sakit pa. Kasi sila magde-determine. Kumbaga sa panahon natin ngayon, yung mga doktor, di ba? Parang yung mga doktor, ang mga health inspectors, kung tayo ba'y gumaling na sa ating kasakitan. Pupunta tayo sa doktor, magpapatingin, pagkatapos sila magsasabi, okay na, magaling ka na. Okay? Ihinto mo na yung gamot na yan. So sila yung ginagamit ng Panginoon para tayo naman ay magkaroon ng confirmation sa ating kalusugan. Noong araw,
mga Jewish priests ang nakalagay sa Biblia na lumalabas ng mga health inspectors. Kaya nga po, hindi po natin dapat tinatanggihan din ang serbisyo na ginagawa ng mga doktor. I do believe na ginagamit din sila ng Diyos para bigyan tayo ng tamang gamot at sila din na magko-confirm kung magaling na tayo at ang kilos ng Diyos ay nandun din sa kanila. Okay? So ngayon, itong mga lepers na to, inutusan ni Jesus, go. So, show yourselves to the priest. Sila magko-confirm kung magaling kayo o hindi. Punta kayo sa kanila. Okay? At yung pagpapagaling doon sa kanila, ang health inspection ng mga saserdote noon, every 8 days. So, ibig sabihin, pag dumating at sabihin na, inspekin nila yung sakit nilang leprosy. Sabihin, sige, manatili muna kayo sa labas ng village. 8 days. Babalik sila. After 8 days, titingnan uli yan kung may improvement. Wala pa. Balik uli kayo doon. Process po yun. Kaya ngayon nakikita ko dito sa mga Jewish priest na to, parang yung mga doktor talaga natin ngayon, na process, pabalik-balik tayo, dahil kailangan makita na, wala na yung sakit mo, okay na to, ayan. Sila yung magdidetermine. Ganun po ginagawa. Sa Old Testament, mababasa po natin yan. Every 8 days, babalik sila para magpa-inspect. Pag hindi pa, balik uli. Balik uli after 8 days, pa-inspect. So parang gano'n, sila yung tumatayo noon na mga doktor natin ngayon na magsasabi na magko-confirm sa atin, okay na, magaling ka na. Pero dito, hindi naman sila magaling pa eh. Di ba? Sinutusan sila ni Jesus, go, show yourselves to the priest. And as they went, at habang sila ay papunta na, they were cleansed. Doon sila nalinis. Doon sila gumaling. Pero hindi naman siguro binanggit kung ano kaya ang pinag-uusapan nila nung sila papunta na. Siguro imagine ko lang bakit tayo pupunta doon sa priest? Hindi naman tayo magaling. Basta sinabi, pa-inspect lang tayo. Siguro ganun mga discussion nila, no? Anyway, pag sinabing hindi pa kayo magaling, di balik na lang ulit tayo dito. Siguro mga ganon. As they went, they were cleansed. Anyways, parang siguro may nagsasabi din sa isa sa kanila, anyway, kung hindi tayo magaling, wala, okay lang. Pero kung magaling na tayo, di mabuti naman, wala namang masama, walang mawawala sa atin. Sige, punta tayo. Okay? And as they went, they were cleansed. Okay? Kaya nga, in order for us to have a grateful attitude, hindi lamang yung mag-request tayo for mercy, but we must also respond with obedience kung ano utos ng Diyos. Okay? Kung ano utos ng Diyos. Okay? So, we must obey, okay, kung ano man ang sabihin ng Panginoon. Okay? Kaya nga, dapat yung healing, hindi po naging bigla. As they went, habang sila'y naglalakad. Alam niyo po, ang nakita ko dito sa 10, obedient sila. Kasi sumunod sila As they went, they were cleansed. Lahat sila, tingin ko, ay naniniwala sa sinabi ni Jesus na pumunta kayo sa mga pari at doon kayo magpatingin. So malay nga naman natin, baka mamaya mayroon na tayong improvement. Di konting panahon na lang ang aantayin natin. Lubusan na tayong gagaling. Sige, sunod na. So sumunod sila sa utos ng Panginoon. So alam niyo po, no? Hindi po binanggit kung gaano katagal yung process ng pagpunta nila. Kung minuto ba yan o oras ba yan. Pero ang maganda dito, they all responded with obedience. Now, pagdating po sa verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Okay? Sumisigaw. Kung paano yung kanina, sumisigaw din sila. They are crying out loud, Jesus, Master, have mercy on us. Ito,
he was praising God in a loud voice din. Sumisigaw, nagpupuri sa Panginoon, okay? At sumasamba. Alam niyo po kung minsan, siguro may mga observations tayo na makikita natin na, halimbawa, meron po mga bata, pag binigyan mo ng regalo, di ba? Tuwang-tuwa sila doon sa regalo. Okay? Wow! Ang ganda! Di ba? Ganda, di ba? Okay, so, merong recognition of what he received. Or perhaps sa atin, yung recognition of what God did or is doing in our lives. Okay? So, dapat ma-recognize natin yun at hindi natin dapat ikahiya. With a loud voice, dapat ipatutuo natin yun. Ipatutuo natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit natin ikahihiya na magsabi? Kaya alam niyo po sa sa prayer meeting natin, everyone is encouraged to have a testimony. Binibigyan ni Ate Glo ng opportunity ang sino man na magpasalamat sa Panginoon, i-recognize what God did or is doing in our lives. Yun ay isang palatandaan na meron tayong grateful attitude. Okay? Kaya nga po dapat makita natin na hindi lang po pagsigaw ng Lord, kahabagan mo kami, kundi pasigaw din ng pagpupuri sa Panginoon kung ano ginawa niya sa buhay natin. Bakit kaya ang ibang tao nahihiyang mag-testify kung ano ginawa ng Diyos sa buhay nila? Alam niyo po, di ba, minsan, sige, patutuo mo yan. Nahihiya ako. Bakit? Yan ay ipatutuo mo ay kung ano ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ikahihiya mo yun. Di dapat talaga i-share mo sa iba. Actually, yung iba, yun ang simula nila sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pagkwento kung ano ginawa ng Diyos sa buhay nila. Pagkatapos, yung iba na sasabihin ng nakikinig, alam mo, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Manampalataya ka sa ating Panginoon. Ayun, doon na magkakaroon ng gospel sharing, di ba? Testimonies muna nagsisimula. This person, okay, one of them, parang 10% lang 10%. Sa church kaya, 10% lang din kaya ang kayang magpuri sa Panginoon with a loud voice, recognizing what God did or is doing in their lives. Sana hindi 10%. I pray sa church natin, 100% matutunan natin yun. Okay? Pero hindi lang yun kundi itutuloy natin, ang ginawa ng lalaking ito, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice, and he threw himself at Jesus' feet and thanked Him. Nagpasalamat. Okay? Kaya nga hindi lang siya sumigaw ng request for mercy, hindi lang siya nag-respond with obedience, hindi lang niya na-recognize na may ginawa ang Diyos sa buhay niya, but he returned to God with a grateful heart. Yun na yung sikreto kung paano tayo magkakaroon ng isang grateful heart. Okay? Kailangan makita po natin ang ating mga sarili, kailangan ko ng kahabagan ng Diyos Lord, maawa ka sa akin. Tapos kung anong sabihin ng Diyos sa atin, sa pamagitan ng salita, gagawin natin. At pagka nabigay sa atin yung hinihingi natin sa Panginoon, nire-recognize natin yon by telling others about what God did or is doing in our lives. And higit sa lahat, we go to God with a grateful heart. May pasasalamat. Thanking Him. Yung palang alam nyo, ang ni-research ko kasi ano ba ang pagkakaiba nitong thank Him? Kasi marami sa atin dito, mabilis din naman tayo magpasalamat, di ba? Kahit anong gawin natin, kahit anong matanggap natin, pasalamat agad tayo, Pero medyo nagulat lang ako, dahil tinignan ko po yung
original Greek rendition itong thank Him, ang ibig palang sabihin nito, it's being grateful because you are obligated. Okay, parang sabi ko, ano yun? Lord, habang pinag-aaralan ko po ito, no? Sabi ko, Lord, ano yun? Ibig sabihin obligated lang siya, kaya siya nagpasalamat. Yun ang naglaro lang sa isip ko, no? Pero parang nakikita ko na yung obligation na yun, throwing himself at Jesus' feet, is not merely just simply an obligation, but a gesture of humility. Kaya siya nagpapasalamat dahil alam niya na kung hindi dahil kay Jesus, hindi siya makatatanggap ng kagalingan. Yes, we are obligated, katulad nung, di ba, sabi nga doon sa unang parable na napakinggan natin 3 weeks ago. Yung parable ni Jesus patungkol doon sa pasasalamat, di ba? Paglilingkod. Pagka tayo ba'y naglingkod, yung amo ba natin na pinaglingkuran, obligated na magpasalamat? Hindi hindi daw no? Kasi siya yung amo. Pero tayo ng mga lingkod, ang dapat ngang magpasalamat kasi binigyan tayo ng opportunity mapaglingkuran yung amo. Okay? Ang problema, yung iba, alam na nilang obligado sila, pero hindi pa rin marunong magpasalamat. Kaya hopefully, makita po natin yung ginawa nitong leper na isang Samaritan. Alam niyo naman yung background ng mga Samaritan, hindi siya pure Jew. Okay? Hindi siya, kasi ang mga pure Jews, pinagmamalaki nila na nasa kanila ang tunay na pananampalataya dahil wala silang ibang lahi. Pero ito may lahing iba, pero meron siyang tunay naman na pasasalamat sa puso. Okay? So, alam nyo, maganda rin pag-usapan natin, no? Okay? Yung bang pasasalamat na ginagawa natin. Tayo nga ba talaga ay lumalapit sa ating Diyos nang may pasasalamat sa ating puso? Tayo ba ay lumalapit talaga sa ating Diyos na may pasasalamat sa ating puso? Okay? Or parang, anak mo naman ako, Lord, di ba? Parang, kailangan mong gawin yun kasi anak mo ako. Wow. Meron po kasi akong ganun na rin dati sa opisina namin. Okay? Nung attend pala ako ng Bible study. Kaya nga nagtanong ako nung tama ba yun? Pero ganito po ang sabi niya. Nag-aabang siya ng jeep. Pagkatapos, Lord, I am your child and I do believe you will provide my need. Tama-tama, dumating ang jeep. Okay? Kaya sabi niya, if you are a child of God, He will bring about what you need. Yun lang. Sabi ko, nasan yung pasasalamat? Kasi ba, dahil tayo anak, para bang ang Diyos ba obligado na ibigay sa atin kung ano pangangailangan natin? Dahil tayo yung mga anak? O baka tayong mga anak, dapat inuobliga natin ang ating sarili magpasalamat sa Kanya. Kaya medyo nagulat ako doon sa term ng thanking Him, doon sa original Greek, kasi may kasamang obligation yun. May kasamang obligation pala. So, hindi siya yung sabihin, kaya nga po, parang kung tayo'y nauobliga lang na magpasalamat, parang walang kusa. Baka pwede kasing may magsabi na, ano ba yan? Kailangan ba talaga magpasalamat ako? Hindi lang dahil doon sa obligado tayo kundi higit sa lahat, yung humility. Throwing himself at Jesus' feet. Acknowledging, recognizing that only God can give us what we are asking for. Kasi ang problema, kaya kung minsan hindi tayo natututong magpasalamat, dahil tingin natin, tayo ang nakaresolve ng problema natin. Okay? Humihingi tayo sa Diyos ng trabaho, ginalingan natin, tayo. Ba't ako magpapasalamat? Ginalingan ko naman. Nag-aaral tayo mabuti, naging top honor tayo, instead of thanking God, thank you Lord,
Dahil ginawa mo akong hindi, sabihin ng iba, hindi, talagang pinagsikapan ko naman mag-aral mabuti. Yung promotion, deserve ko yun. Kasi nagtiyaga ako eh. Something like that. Instead of returning to God with a grateful heart. Okay? Instead of returning to God. Now, tingnan natin ang response ni Jesus nung merong umuwing isa, nagpasalamat sa Kanya. Ang sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God? Kaya ginamit ko kanina yung salitang return. Okay? With a grateful heart. Okay? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Except this foreigner? Ano sa palagay nyo? Naglalaro din sa isip ko eh. Ano kaya ang dahilan nung Siyam at hindi sila bumalik para magpasalamat? Ano sa palagay nyo dahilan? Alam mo, marami naglalaro sa isip ko habang pinag-aaralan ko to. No? Parang, Lord, ano nga kaya mga dahilan na pwedeng? Bakit hindi sila bumalik at nagpasalamat? Pwede siguro sabihin ko, habang siguro naglalakad at nakita kong gumaling na ako, ay, thank you, Lord, thank you, Lord. Andun si Lord eh. Naririnig ka ba ni Lord? Okay. Andun si Lord. Ano nangyari? Bakit di ka magpasalamat sa Kanya? Bakit kinaya ng isa? Okay? So, ano nangyari? So, isa lang yun sa mga naiisip ko. Maaring iniisip ng iba. Naglalaro lang naman sa isip ko to Maaring, totoo kaya to? Totoo na kaya magaling ako? Baka hindi pa totoo to Baka, ano lang ito O kaya, maaring, teka, kailangan magpa-check muna ako kung totoong magaling na to. Baka natsyempuhan lang O baka naman, talagang pagaling na siguro ako na timingan lang. Yung bang, talagang pagaling naman siguro na ako. Kaya natsyempuhan nung sinabi ni Jesus na, go show yourself to the priest, gumaling na nga ako. Marami pong naglalaro sa isip ko habang pinag-aaralan ko na, ano nga ba dahilan? Has no one found to return and give praise to God? Ano nga kaya ang dahilan? Okay? Hindi kaya ito yung mga naglalaro sa isip nila? Or baka mamaya yung iba denial na, wala naman kasi talaga akong leprosy. Kaya lang, sinabi nila, leprosy daw ito. Pero hindi naman totoong leprosy yun. Tamo, wala na nga Maaaring iba-iba ang dahilan natin kung bakit kuminsan hindi natin nakukuhang magpasalamat sa Panginoon. Or, kuminsan, punta tayo sa priest. Ayan. Para pakita natin talaga. Tapos sasabihin ng priest, magaling ka na. Pwede ka nang makasama uli sa pamilya mo. Ay, salamat po. Mahal na saserdote. Doon sa saserdote nagpasalamat. Di ba? Kasi siya ang nag-confirm. Di ba? Kuminsan, ganun ang nangyayari sa atin. Baka minsan ay, salamat Dok Kasi dahil sa inyo, napagaling niyo ako. Baka naman si Lord nagpagaling at hindi si Dok. Okay? Bakit hindi mo pasalamatan ang ating Diyos? Ginamit lang ng Diyos ang doktor na mag-confirm na magaling na tayo ngayon. Of course, with our obedience din sa gamot na pinabigay niya sa atin. Di ba? Something like that. Pero maraming dahilan kung bakit hindi natin nakukuhang magpasalamat sa Diyos At kung minsan, yun nga, si priest o yung rabbi o yung doktor, yun ang magsasabi na, okay, magaling ka na. Ay, thank you po. Pwede ka na makahilubilo sa mga kaibigan. Ay, salamat po. Salamat. Sa kanya nagpasalamat imbis sa kay Jesus. Na siyang nagsabi na, kasi wala nga namang healing Walang sinabi si Jesus na, okay, you are now healed. So go, show yourselves to the priest. Walang ganun Okay? Kaya parang, talaga ba si Jesus ang pagaling sa akin? Hindi naman niya sinabing, you are now healed. Ang sinabi lang niya, go yourself to the priest Okay? So, yun mga naglalaro sa isip ko habang ako'y nag-aaral. At marami pa tayong naiisip na dahilan kung bakit na ang Siyam ay hindi bumalik.
Pero basic, ang isang basic na nasa isip ko, inutos ni Jesus magpakita kami sa saserdote. Parang sumunod ako sa kanya Ang sabi niya, pumunta kami sa saserdote. Kaya, susunod ako sa kanya. Kahit magaling na ako, sabi niya pumunta kami sa saserdote. Baka pag bumalik ako sa kanya, hindi ba sabi kayo, pumunta ka sa saserdote. Ba't ka nandito ngayon? Baka gano'n, di ba? Kaya sabi nila siguro, sabi kasi ni Jesus pumunta ako sa saserdote. So, ba't ako babalik sa kanya? Baka pag bumalik ako sa kanya, bumalik din yung aking leprosy. Something like that. Mga naglalaro lang sa isip ko, no? Habang nag-aaral ako. Kaya sabi ko, ano nga kaya? No? Bakit nga kaya? Pero tingnan nyo po, ang salita ni Jesus. Lumalabas, He was expecting that they will come back, that they will return, and give thanks. Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? He was expecting. Umaasa alam niya na dapat magpasalamat silang lahat. Ba't nasan yung iba? Ayan. Yung sinasabi natin, na parang hindi na natin kailangan, obligado We are expected to give thanks to God. We are expected to give thanks to God. We need to thank God whatever He does in our lives. Kung minsan nangyayari, manghihingi tayo ng prayer request. Ayan. Pastor, pag-pray nyo naman ako. Ayan. Sige, sama kita sa prayer. Narinig nyo na yun, yung kwento ko dati. Pastor, pag-pray nyo naman ako, kailangan kong trabaho. Halika, pray. Pinag-pray, nagkaroon ng trabaho. Thank you po, Pastor. Give glory to God. Salamat po sa Panginoon kasi may trabaho na po ako. Ayan. Okay, may trabaho na. Eto na ngayon. Na-promote. Ako, yung trabaho niya, naging very busy siya. Pastor, may inaasahan po akong another promotion Pag-pray nyo ako. Okay, pinag-pray uli ni Pastor. Na-promote na mataas na position. Sa sobrang kabisihan, hindi na nakikita ni Pastor sa church. At nung minsan nagkasalubong, sabi, uy, ate, miss na kita, wala ka na sa church Pastor, alam niyo mo, yung position po kasi ngayon na nataglay ko kailangan on call kailangan talagang busy talaga, Pastor. Busy Isama niyo lang ako sa prayer, Pastor. Na makapag-church ulit ako. Sige, lika, pray kita. Lord, dalangin ko po, tanggalin yung trabaho ng kakapatid kong ito. Wag, Pastor naman. Wag naman, Pastor. Wag naman ganyan, Pastor. Ano ba yan? Bakit naman? Para maka-attend ka ng church, di ba? Kasi sabi mo yung trabaho na di ba? Ano ba naman yun? Parang anong nangyayari, no? Walang halong biro ito, Pero marami po tayong kilala siguro na pagka may tinanggap na tayong blessing mula kay Lord, ang laki ng kahilingan natin na, Lord, kahabagan mo po kami, Panginoon. Umiiyak pa tayo nung nagnanalangin. Pero nakatanggap tayo ng sagot sa panalangin natin, nawala na rin tayo. Hindi lang sa church, nawala na rin tayo, baka mamaya mawala rin tayo, maging sa pananampalataya. Kaya-kaya nating sabihin, Lord, tulungan mo po ako sa problema ko po. Ayusin mo po, Panginoon, yung krisis na pinagdadaanan ko. Pero pagkatapos po nun, nawala na. Nung siya ay nakatanggap na ng blessings, ng pagpapala. Mga anak, mga kapatid, mga kapatid na nakikinig ngayon, lagi po sana nating tatandaan na dapat lagi tayong merong pasasalamat na taglay sa ating mga puso. Okay? Kaya nga po, yun po ang inaasahan ng Diyos. Kung titingnan niyo po, inaasahan ng Diyos sa atin. Inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sana
matutunan po natin na bukod sa magpasalamat tayo sa ating Panginoon or mag-request tayo sa ating Panginoon, bukod sa mag-respond lang tayo with obedience sa Kanya, bukod sa i-recognize lang natin kung ano yung mga ginagawa niya sa buhay natin, magbalik loob tayo sa Panginoon at magpasalamat. Inaasahan po ng Diyos yun. Kaya nga parang mali yata yung naging turo ko nung araw. Nung araw ang turo ko, hindi tayo dapat umaasa sa pasasalamat ng ibang tao. Pero, pag sinabi naman natin yun, ay huwag ka na magpasalamat, okay lang. Parang baka pinipigilan natin na matutunan nilang magpasalamat. Kasi meron pong ganun na nangyari talaga. Na may tinutulungan kami mga kabataan, tapos hindi man lang marunong magpasalamat at ang sabi ng mga kabataan, hindi ba dapat hindi nila inaasahan at sila magpasalamatan? Pero yung mga kabataan di naman natutong magpasalamat. Yon. Baka kaya kasama ito sa sinasabi ng Panginoon Hindi ba siyam kayo, 10 kayong nilinis? Nasaan yung siyam? Inaasahan niya. Inaasahan niya yon na babalik. Ilan kaya sa atin dito ang bumabalik sa Panginoon pagka tayo may natanggap na? Or pag natanggap na natin ang blessing, umattend sa church, pinagpipray, sa prayer meeting, tapos nung nawala na, nung natanggap na yung blessing, ayun na, nawala na. Sa prayer meeting, nawala na sa Bible study, nawala na sa church service, kasi natanggap na. Makikita mo na lang ulit yan pag meron na uling crisis sa buhay. Yan. Babalik na naman ulit. Pero pagka tumanggap na naman ulit ng blessing, wala na naman. Ito po ang pinakamagandang dapat nating tingnan. Dapat manatili yung pasasalamat natin sa Panginoon. Then, he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Yung pong faith dito na sinasabi, yung pananampalataya mo sa iyong pagtanggap ng kagalingan ay hindi lang pinagaling ka, kundi naligtas ka pa. Yung pong salitang has made you well, sa original Greek pala ay your faith has saved you. So yung iba, hindi lang physical, nakatanggap ng physical healing, pero itong taong ito, nakatanggap din ng spiritual healing. Your faith has healed. Ayaw yata. Okay? Your faith has healed you. Kaya sana, bawat isa sa atin, makasumpong ng hindi lang physical healing, hindi lang emotional healing, hindi lang professional or vocational aspirations natin, kundi more of spiritual healing. Yung makakilala tayo sa Panginoon at tayo ay manumbalik sa Kanya. So as a challenge to everyone, the passage is all about gratitude. That we need to thank God for His gifts. Okay? Sabi po ni Vance Havner, our biggest problem in the church today, pakinggan na lang po natin, no? Our biggest problem in the church today is this vast majority of Sunday morning Christians who claim to have known the Master's cure and who return not. They did not return to thank Him by our presence, by our prayers, by our testimony, or by our support to the church. The whole Christian life, sabi ni Vance Havner, the whole Christian life is one big thank you. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. The living expression of our gratitude to God for His goodness. But sometimes,
we take Him for granted. And usually, what we take for granted is never taken seriously. Pagka tinitake for granted po natin ang Diyos, hindi natin siniseryoso ang Diyos. Nandito na rin lang tayo nananampalataya na rin lang tayo. Magseryoso tayo sa ating Diyos. Pasalamatan natin siya. Pasalamatan natin siya. Hopefully, lagi ko po kayo makita every Sunday. Hindi yung pagka natanggap natin ang blessing, wala na rin po tayo. Lubusang pasasalamat nawa ang ating ipakita sa ating Diyos. Bago po tayo magtapos, nais ko pong magbigay ng ilang notes. Okay? Yan. 4 na papel ang i-distribute sa atin. Ang unang papel, kung meron po kayong ballpen, meron ba kayong ballpen? Nagdadala pa ba kayo ng ballpen? Baka kung dinadala nyo na ngayon, stylus Hindi ho sumusulat yan. Stylus no? Pang computer no? Kung meron po kayong ballpen, hopefully, meron kayong ballpen. Or, kung wala naman, pwede rin naman na mag-PM kayo. Kaya lang, alam niyo po, ang tendency, makalimutan natin Makalimutan natin tong activity na to pagkatapos nito. Kaya nga, gusto ko sana ngayon natin gawin. Yung 4 na papel na yan, okay? Ang unang papel, lagyan niyo po ng pasasalamat kung ano ang gusto nyong ipagpasalamat sa Diyos. Yung unang papel. Sa unang papel, kung gusto nyong ipagpasalamat sa Diyos. Sulat nyo. Okay? Tapos siguro, Pastor Jello, pabalik natin yung offering basket. Lagay natin dito. Yung unang sinulat ninyo, ilagay natin dito. Yung para sa Diyos. Okay? Pasasalamat sa Diyos. Hindi na po natin kasi i-express lahat dito Alam niyo po, nung nag-retreat kami, yun po ang naging topic namin. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. So, bawat isa, nag-give thanks to the Lord. Okay? This time, sulat po kayo ng isang item na gusto niyo ipagpasalamat sa Diyos at ilagay niyo po dito. At dun sa 3 na papel, sa 3, pili lang po kayo ng 3 kapatid na gusto niyong pasalamatan. Sulatan niyo yung kapatid na yon, pagkatapos iabot natin sa kanya. Siguro mamaya pag-uwian na, iabot natin sa kanya. 3 kapatid, pero of course, alam ko, mas marami kayong gustong pasalamatan, i-PM nyo na lang yung iba, okay? Or kaya, pasalamatan nyo, mamaya, habang tayo ay pauwi na. Nais ko po na mailagay natin sa practice ito pong pinag-aralan natin ngayong araw na to. How to have a grateful attitude. Sanayin po natin ang ating mga sarili na magpasalamat. Una sa lahat sa ating Diyos. Kung meron na po kayong pasasalamat sa ating Diyos, ilagay na po natin dito sa basket. Yung 3 papel, okay, magpasalamat tayo sa 3 kapatid at iabot nyo sa kanila. So, iba't ibang kapatid yun, 3 kapatid. At iabot nyo sa kanya yung papel na isinulat ninyo na may kasamang pasasalamat. Okay? Sige, gagawin po natin to as an exercise. At hilingan ko sana ang worship team na samahan na tayo sa pagbibigay ng ating response song. Okay? Yung pong mga nasa online, pwede rin po natin gawin yan.
through PM. Alam ko po, malalayo kayo sa isa't isa, pero pwede po kayong magpaabot ng pasasalamat, una sa ating Diyos, at mag-isip kayo ng tatlo, kahit na kamag-anak, mahal sa buhay, gawin po natin ito. Pagka mamaya po, pagka nag-Facebook kayo, meron kayong mga mahal sa buhay na naalala, mga magulang, mga anak, okay? Pasalamatan nyo sila, i-PM nyo sila. Anything, sanayin po natin ang ating sarili na magkaroon tayo ng grateful attitude. Pagka meron pong bumati sa atin, ng birthday natin, wag lang sana thumbs up, kundi thank you. Ayan. So, acceptable naman ngayon yung heart, no? Kasi pag thumbs up, okay. Pero pag thumbs heart, at pagka heart, emoji ay heart, parang from the heart, sa puso galing. So habang tayo ay nagsusulat, pwede tayong akayin ng ating worship team sa isang pasasalamat. Sa isang awitin na may pasasalamat sa ating Diyos. Oh Lord.